What's up guys, this is RJ Imba and today pag-uusapan natin ang isa siguro to sa masasabi ko na wise decision na ginawa ni Bea Alonzo, pero yon sa hiwalayan nila ni Dominic Roque, and yon ay yung financial part na kung saan gumawa sila ng financial agreement. So yun guys, pag-usapan natin yan. So ito na guys, wala nang intro, simulan natin. And yan, so based sa post ni Bea Alonzo, I'm really sorry Dom, na-realize ko hindi pa pala ako ready. I'm sorry kung may prenuptial agreement tayo. Alam ko medyo na-off ka doon. I'm just protecting kung ano-ano yung mga pinaghirapan ko. So yun guys, kung hindi nyo alam, yung prenuptial agreement, doon pa lang, before kayo ikasal, meron kayong kasulatan kung ano yung mga ari-arian na mapupunta sa iyo or yung sayo lamang before kayo ikasal. Kasi pag kinasal kayo, ibig sabihin nun, mayroon na kayong tinatawag ng mga conjugal properties kung saan 50-50 yung hatian. So kung wala kayong prenuptial agreement, ibig sabihin, mapupunta na sa 50-50. So, pag naghiwalayan kayo, ibig sabihin, kung ano yung properties ni Bea Alonzo, may hati din doon si Dominic Roque. Kaya doon, nagkaroon siya ng prenuptial agreement. Medyo understandable din naman na medyo ma-off ka doon. Kasi nga, yon papakasalan mo, pero parang financial yung pag-iisip niya. Pero para sa akin, understandable naman kasi talaga. Tignan muna natin yung net worth ni Bea Alonzo guys. So dito, based sa net worth ni Bea Alonzo is around 1.1 billion pesos. So yan guys, grabe, sobrang laki niyan. And kung di nyo alam, yung net worth is yung kabuuan na assets na meron ka. So hindi ibig sabihin 1.1 billion, yan ay yung actual na pera ni Bea Alonzo na meron siya on hand. Ibig sabihin, yun na yung collective na part. Kung may yung mga lupa niya, mga properties, ganon. So 1.1 billion. Samantalang si Dominic Roque naman is around 50 million na siya based sa latest na tinignan natin na net worth niya. So 1 million dollars is roughly around 55 million yata. So yan guys. Medyo sobrang laki talaga ng difference. Kaya maintindihan mo talaga kasi kung isipin mo 1.1 billion tsaka 50 million na aspect side. So bilang ikaw rin pinaghirapan mo yung pagkatapos, baka alam naman natin kasi sa mga celebrities na alam mo yun, parang common na sa kanila yung mga cheating, mga breakup. So very understandable naman kasi talaga yung part ni Bea Alonzo kung saan yun nga, nagkakaroon ng prenuptial agreement kung saan yung mga properties niya o yung yung meron sa kanya before sila kinasal is sa kanya lang. So, I think that is one of the wisest move na ginawa ni Bea Alonzo. Kaya, kaso nga lang yun, naghiwalay sila pa rin. Yun lang guys, sinasabi ko lang dito is maging matalino kayo kasi yun nga, very understandable kasi mga celebrities, alam nyo na, maraming mga mekos-mekos dyan. So yun guys, so tatapos natin ang video. Sa financial na part lang tayo magko-focus. So yun guys, medyo smart talaga yun. Hindi ko sinasabing sa pag-ibig dapat may financial na yun pag-focusan nyo, pero dapat i-consider nyo rin yon kasi yun nga, isipin mo yung lahat ng pinaghirapan mo mawawala lang at mapupunta sa, lalo na pag nag-cheat, diba? Yun yung sobrang masakit doon kasi pag nag-cheat tapos meron pa siyang hati sa mga pinaghirapan mo, diba? So sana may natutunan kayo sa video to and sana like nyo and share and magkaroon pa tayo ng new videos.